Isang basong malamig na tubig ang isinaboy sa aking muka. Layas, hampas lupa, bulyaw ni Beatrice habang nakangisi si Preston sa kandungan ng iba. Ang asawang pinagsilbihan ko ng 3 taon, itinuring akong basahan. Hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ko ay katumbas ng $1 bilyon na wawasak sa kanila. Sino ba talaga ang tunay na reyna? Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng inyong kinalalagyan? Hindi ko na kailangan ng asawang amoy sibuyas at laging mukhang basahan, Preston. Sabihin mo sa babaeng yan na lumayas na bago ko pa ipakaladkad ang kanyang payat na katawan sa mga gwardiya. Ang boses ni Beatrice ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Vivian. Nakatayo siya sa loob ng kusina, suot ang isang kupas na apron habang maingat na inihahain ang paboritong adobong manok ni Preston. Ngayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo. Para mabili ang mga sangkap at ang isang simpleng relos na regalo niya para sa asawa, naglakad siya ng 3 kilometro sa ilalim ng matirik na araw para makatipid sa pamasahe. Ang bawat patak ng pawis niya ay alay sa lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat. Ngunit ang kasunod na tawa ni Preston ang naging mitya ng kanyang tuluyang pagkagunaw. Hayaan mo na, Ma'am. Paalisin ko na siya bukas. Masyado lang siyang naging komportable sa bahay na ito. Akala niya yata ay totoong reyna siya rito. Hindi niya alam na isa lang siyang pansamantalang pampalipas oras habang wala pa ang dapat na naririto. Dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Vivian. Ang mangkok na hawak niya ay dulas na nanalasa pababa. Bumagsak ito sa sahig at nagkapira-piraso. Ang malapot na sarsa ng adobo ay tumalsik sa kanyang luma at sirang tsinelas. Ngunit wala siyang narinig na tunog ng pagkabasag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sarili niyang puso. Ang tunog ng porselana na tumama sa tiles ay tila hudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Lumabas siya ng kusina, nanginginig ang buong katawan. Doon sa sala, nakita niya si Preston na may kalong-kalong na isang magandang babae na nakasuot ng seda. Ang bawat haplos ni Preston sa buhok ng babae ay tila isang sampal sa mukha ni Vivian. Ang pag-ibig na itinago niya, ang sakripisyong ginawa niya para mamuhay ng simple kasama ang lalaking ito, ay naging isang malaking katatawanan. Vivian! Malamig na bati ni Preston nang makita siya. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ni Vivian. Narito ang divorce papers. Pirmahan mo na at umalis ka rito. Huwag ka nang mag-abalang mag-impake ng marami dahil wala ka namang pag-aari sa bahay na ito. Lahat ng suot mo, kahit ang mga basahang ginagamit mo, ay galing sa pera ko. Sumabat si Beatrice habang diring-diri na nakatingin sa dumi sa apron ni Vivian. Ano pa ang hinihintay mo? Ang mga katulad mong hampas lupa ay hindi nababagay sa pamilya Hayes. Isang pagkakamali ang pagpapatuloy namin sa iyo rito sa loob ng 3 taon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Para kang basang sisiw na nakakaawa. Hindi nakapagsalita si Vivian. Ang kanyang lalamunan ay tila binara ng libu-libong tinik. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang relos na nasa bulsa niya, ang regalong pinag-ipunan niya ng buong taon, ay tila naging isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa sa impyerno ng kawalang pag-asa. Ang mundong binuo niya sa paligid ni Preston ay gumuho, naging mga abo na umiikot sa isang madilim na kawalan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ng bahay na ito. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangiinsultong tiniis niya sa loob ng 3 taon ay nagtapos lamang sa isang pirasong papel na nakahandusay sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nababasag lamang ng mahihina at mapang-uyam na tawa ng babaeng nasa kandungan ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Tila isang sumpa na bumubulong sa kanyang pandinig. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang puso para sa kasalanan ng pagmamahal ng tapat? Tumalikod si Beatrice at kinuha ang isang baso ng champagne. Itinataas ito na tila ipinagdiriwang ang pagkawala ni Vivian. Samantala, nanatiling nakatayo si Vivian sa gitna ng sala, mag-isa, basag, at tila isang anino na unti-unting nilalamon ng dilim. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbago ang kulay. Nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan na tila makikiramay sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang paglayas mula sa sarili niyang buhay. Ngunit habang hawak niya ang pintuan para lumabas patungo sa malamig na gabi, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Vivian ay tila mga maliliit na karayom na nagnanais saktan ng kanyang nangangatal na katawan. Sa dilim ng kalsada, ang tanging liwanag ay ang mga papalayong ilaw ng mga sasakyang walang pakialam sa isang babaeng naglalakad nang walang tsinelas, basang-basa at yakap-yakap ang isang basang brown envelope na tila ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na semento ay nagiiwan ng hapdi, ngunit mas masakit ang bawat tibok ng kanyang puso na tila unti-unting pinipiga ng isang kamay na bakal. Tangga mo, Vivian. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng malakas na buhos ng langit. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan, hindi na malaman kung alin ang galing sa kanyang mga mata at alin ang galing sa nagngangalit na ulap. Naalala niya kung paano niya tinalikuran ang lahat 3 taon na ang nakalilipas. Ang marangyang buhay, ang mga mamahaling damit at ang pangalan ng kanyang pamilya para lamang patunayan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman. Ngunit sa huli, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katahimikan ay siya ring kumuha ng kanyang huling hininga ng dignidad. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang matinding gutom, pagod, at ang bigat ng emosyonal na trauma ay nagsimulang magpabagsak sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kalsada, isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan ang biglang bumulag sa kanya. Narinig niya ang matinis na hiyaw ng mga gulong na kumakayod sa basang kalsada. Isang tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang sasakyan ay huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang binti. Bumukas ang pinto ng isang marangyang itim na kotse, isang sasakyang mas mahal pa sa buong bahay ni na Preston. Isang matandang lalaki na may hawak na payong ang dali-daling lumabas. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa mukha ni Vivian, ang matanda ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang payong na hawak niya ay muntik nang mahulog. "Sienna!" Ang mahinang tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay pununo ng panginginig at matinding pangungulila. Napatingala si Vivian. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. "Lolo?" Ang tanging salitang lumabas sa kanyang namumuting mga labi bago tuluyang nandilim ang kanyang paligid. Naramdaman niya ang mga bisig na sumalo sa kanya, mga bisig na matagal na niyang hindi naramdaman, mga bisig na amoy mamahaling tabako at lumang mga libro, mga bisig na simbolo ng isang mundong tinalikuran niya para sa isang kasinungalingan. Sa huling sandali ng kanyang malay, narinig niya ang galit na utos ng matanda sa kanyang mga tauhan. Ihanda ang pinakamahusay na doktor at hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong naglakas loob na sakta ng aking apo. Gusto kong malaman kung sino ang mga hayop na nagtapon sa kanya sa ulan na parang basura. Nagising si Vivian sa loob ng isang silid na tila gawa sa panaginip.
Ang lambot ng telang nakatakip sa kanya ay hindi katulad ng magaspang na kumot sa bahay ni na Preston. Ang bango ng lavender at sariwang bulaklak ay pumuno sa kanyang ilong, malayo sa amoy ng ulam at alikabok na kinasanayan niya. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam pa rin ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit ang lamig ng ulan ay napalitan na ng init ng isang malambot na silid. Sa gilid ng kanyang higaan, nakaupo ang matanda, si Don Alexander Blackwood. Ang hari ng Blackwood Empire, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo sa buong Asya. Nakatingin ito sa kanya ng may mga matang puno ng pagsisisi at pagmamahal. Apo, 3 taon kaming naghahanap, ang sabi ni Don Alexander habang hinahawakan ang kamay ni Vivian. Bakit mo ginawa ito sa sarili mo? Bakit mo piniling magdusa sa piling ng mga taong hindi man lang kayang tingnan ang tunay mong halaga? Napayuko si Vivian. Ang mga alaala ng pang-iinsulto ni Beatrice at ang panloloko ni Preston ay muling bumalik. Tila isang laso na dumadaloy sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahina at kawawang biktima. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gusto ko lang sanang malaman kung may magmahal sa akin bilang Vivian, Lolo, ang mahinang sagot niya. Pero tama kayo. Ang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang kulungan. Tumingin siya sa kanyang lolo, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay tila 2 kristal na nagniningning sa ilalim ng liwanag. Lolo, patay na si Vivian Hayes. Ang babaeng naniwala sa mga pangako ni Preston ay nalunod na sa ulan kagabi. Hinawakan ni Don Alexander ang kanyang mukha. Isang ngiti ng pagmamalaki ang lumitaw sa mga labi ng matanda. Kung gayon, sino ang nasa harap ko ngayon? Tumayo si Vivian. Ang kanyang postura ay naging tuwid. Ang kanyang aura ay nagbago mula sa pagiging isang basahang asawa patungo sa pagiging isang reyna na handang bawiin ang kanyang korona. Ako si Sienna Blackwood. Ang sagot niya, ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan. At handa na akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita, isang lihim na takot ang nananatili sa kanyang puso. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang aksidenteng naging dahilan ng kanyang pagkawala? 3 taon na ang nakalilipas ay hindi pala isang aksidente? Dito ka nararapat, Sienna. Hindi sa isang madilim na sulok ng kusina at lalong hindi sa paanan ng mga taong walang ibang alam kundi mang-api. Ang boses ni Lolo Alexander ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig pa ring kaluluwa ni Sienna. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang bagong silid. Ang silid na ito ay mas malaki pa sa buong unang palapag ng bahay ni na Preston. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga antigong kagamitan, mga kurtinang gawa sa pinakamahal na sutla at ang amoy ng sariwang rosas na galing pa sa ibang bansa. Dahan-dahang itinaas ni Sienna ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kuko na dati ay laging may dumi ng lupa at uling, na ngayon ay malinis at maayos na ang pagkakatabas. Hinawakan niya ang kanyang balat. Ang balat na dati ay tuyot dahil sa matatapang na sabon panlaba, na ngayon ay malambot na dahil sa mga mamahaling langis at cream. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ramdam pa rin niya ang mga kalyo sa kanyang palad. Ang mga kalyong iyon ang nagsisilbing paalaala sa bawat gabing pinagpuyatan niya ang paglilinis ng sahig habang si Preston ay natutulog ng mahimbing. Ang mga peklat sa iyong puso ay hindi mawawala sa loob ng isang gabi, apo. Patuloy ni Don Alexander habang papalapit sa kanya. Pero ang kapangyarihang hawak mo ngayon ang magsisilbing gamot para sa iyong dangal. 3 taon kang nagbulag-bulagan. Ngayon, oras na para imulat mo ang iyong mga mata at tingnan ang mundo mula sa itaas. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sienna. Hindi ito ang nangiti ni Vivian
na laging humihingi ng paumanhin. Ito ay isang nangiti na puno ng pait, talino, at nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basahang asawa na pwedeng sipain at itapon. Ang nasa harap niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng Blackwood Empire, ang reynang matagal na naitago sa ilalim ng mga basahan. Lolo, ayaw ko lang silang sirain. Ang mahinang sabi ni Sienna. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Gusto ko silang panoorin habang unti-unti nilang sinisira ang sarili nila. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Sa gitna ng kanilang pagiging mapagmataas, pumasok ang isang sekretarya, si Marcus, na may dalang isang tablet. Ang kanyang kilos ay mabilis at profesional. Miss Sienna, Don Alexander, may mahalagang ulat mula sa ating financial department. Ang kumpanya ng mga Hayes, ang Hayes Global Logistics, ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa maling pamamahala ni Preston at sa labis na paggastos ni Beatrice. Kailangan nila ng agarang pondo. Naitaas ni Sienna ang kanyang kilay, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gaano kalaki ang kailangan nila? 50 milyong dolyar, Miss Sienna. Nag-a-apply sila ng pautang sa ating sangay, ang Blackwood International Bank. Ang nakakatawa rito, hindi nila alam na tayo ang nagmamay-ari ng bangkong yon. Sa katunayan, si Preston mismo ang nakatakdang makipagpulong sa ating representative bukas para magmakaawa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Maririnig lamang ang mahinang pag-ikot ng aircon na tila isang bulong ng tadhana. Ang tadhana na dati ay malupit kay Vivian, ngayon ay tila nakikipaglaro na pabor kay Sienna. Ang bawat segundo ng paghihirap niya sa loob ng 3 taon ay tila nagbunga ng isang perpektong pagkakataon para sa paniningil. Hinawakan ni Sienna ang isang mamahaling pluma na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng kapangyarihang pwedeng bumuhay o pumatay sa pangarap ng ibang tao. Naalala niya ang mukha ni Beatrice nang itapon nito ang kanyang nilutong pagkain sa basura. Naalala niya ang mapang-uyam na tawa ni Preston habang inihahagis ang divorce papers. Ipaalam mo sa kanila na tatanggapin natin ang pakikipagpulong, ang malamig na utos ni Sienna. Ngunit sabihin mo sa kanila, ang magiging representative ng Blackwood ay hindi makikipag-usap sa kahit na sino lang. Gusto kong makita ang kanilang desperation. Gusto kong maramdaman ni Preston ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng aking opisina. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng malaking bintana. Mula sa itaas ng Blackwood Tower, ang mga gusali sa ibaba ay tila mga maliliit na laruan lamang. Ang bahay ng mga Hayes, na dati ay tila isang higanting kulungan para sa kanya, ay ngayon ay isa na lamang maliit na tuldok sa malawak na mapa ng kanyang kapangyarihan. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Preston kapag nalaman niyang ang hampas lupa na itinapon niya sa ulan ang tanging taong makakapagligtas sa kanyang pangalan? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang larawan ng isang lumang dokumento na may kinalaman sa aksidente niya. 3 taon na ang nakalilipas. Ang dokumentong yon ay naglalaman ng isang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pirma na hindi niya inaasahang makikita. Ang akala ko ay utang ko sa kanya ang aking buhay. Pero ang totoo, siya pala ang magnanakaw na kumuha ng lahat sa akin. Ang mga salitang ito ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa lalamunan ni Sienna habang nakatitig sa dokumentong nasa kanyang harapan. Ang dilaw na papel na ito, na may tuyong tinta ng panlilinlang, ay naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Beatrice. Sa ibaba ng ulat ng pulisya 3 taon na,
Ang nakalilipas, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Preston Hayes bilang witness at rescuer. Ngunit ang nakapanghihilakbot ay ang oras ng ulat, 5 minuto, bago pa man opisyal na naitala ang mismong banggaan. Dahan-dahang binitawan ni Sienna ang papel. Naramdaman niya ang malamig na panginginig ng kanyang mga daliri na tila nawalan ng daloy ng dugo. Sa loob ng 3 taon, itinuring niyang bayani si Preston. Sa loob ng mahigit 1,000 araw, tiniis niya ang bawat pangiinsulto, ang bawat pagod sa paglilinis ng bahay, at ang bawat pagpapakumbaba dahil naniwala siyang kung hindi dahil kay Preston, ay wala na siya sa mundong ito. Ang bawat sugat sa kanyang kamay, mula sa paglalaban ng mga damit nito, ay itinuring niyang sakripisyo ng pasasalamat. Niloko niya ako. Bulong ni Sienna sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid. Ang kanyang boses ay basag, tila isang marupok na kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. Hindi niya ako iniligtas. Pinlano niya ang lahat. Naalala niya ang gabing iyon. Ang ulan, ang matinis na tunog ng mga gulong na kumakapit sa madulas na aspalto, at ang malakas na impact na nagpatalsik sa kanyang sasakyan. Nagising siya sa ospital na si Preston ang unang mukhang nakita. Ang mga ngiti nito noon, na akala niya ay puno ng pag-aalala, ay isa palang maskara ng isang mapanirang buhaya. Ginamit siya nito. Nakita nito ang kanyang mamahaling sasakyan at ang kanyang hitsura, at inisip na siya ay isang mayamang babae na pwedeng gatasan. At nang malaman nitong nawalan siya ng alaala at pagkakakilanlan, ginamit niya ang pagkakataon para magmukhang tagapagligtas. Ang paghinga ni Sienna ay naging mabigat. Tila may isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng kanilang matamis na sandali ay naging mapait na abdo sa kanyang dila. Ang bawat halik ni Preston ay tila naging marka ng isang traidor. Paano nagagawang matulog ng isang tao sa tabi ng biktima ng sarili niyang krimen sa loob ng 3 taon? Tumayo si Sienna at lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng punong-puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit na hinaluan ng matinding determinasyon. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na nagdudulot ng luha, kundi ng isang malamig at kalkuladong plano para sa hustisya. Marcus, tawag niya sa kanyang sekretarya sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na dumaan sa hangin. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya tungkol sa insurance claim na kinuha ni Preston pagkatapos ng aking aksidente. Gusto kong malaman kung magkano ang halaga ng buhay ko sa paningin ng hayop na yon. Nakahanda na po ang lahat, Miss Sienna. Tugon ni Marcus mula sa kabilang linya. At may isa pa pong ulat. Si Preston Hayes ay kasalukuyan ng nasa lobby ng Blackwood Bank. Kanina pa po siya naghihintay. At ayon sa ating gwardiya, tila hindi siya mapakali. Mukhang ito na ang huling pag-asa ng kanilang kumpanya. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sienna. Isang nangiti na hindi mo nais makita sa iyong kaaway. Hayaan mo siyang maghintay. Hayaan mong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot na mawalan ng lahat. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng isang taong nagmamakaawa para sa kanyang buhay, gaya ng ginawa ko sa kanya sa loob ng 3 taon. Kinuha ni Sienna ang kanyang itim na blazer at isinuot ito, tila isang baluti, para sa nalalapit na digmaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, sa huling pagkakataon bago lumabas, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan, tila isang echo ng kanyang nagdurugong nakaraan. Kung ang isang tao ay kayang bumuo ng isang buhay sa itaas ng isang malaking kasinungalingan, gaano kaya kabilis guguho ang kanyang mundo kapag ang katotohanan na ang mismong humila sa kanyang mga paa. Nang bumukas ang pinto ng elevator patungo sa lobby, nakita ni Sienna mula sa malayo ang isang pamilyar na figura. Si Preston,
na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong ngunit bakas ang panginginig sa mga kamay habang hawak ang isang luma at kupas na portfolio. Hindi nito alam na ang babaeng lalabas sa mga pintong iyon ay ang mismong basahan na kanyang itinapon sa kalsada. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang suot, kundi sa lalim ng sugat na kaya niyang itago sa likod ng isang ngiti. Sa gitna ng napakalawak at napakarangyang lobby ng Blackwood Bank, si Preston Hayes ay tila isang maliit na insekto na naliligaw sa loob ng isang palasyo. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis habang paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata na tila ba sinasakal siya nito. Ang bawat segundo ng paghihintay sa malambot na sofa ay tila isang oras ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa dambuhalang pintuan ng elevator na gawa sa purong ginto at tanso. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Beatrice. "Preston, nakausap mo na ba ang CEO? Kailangan na nating bayaran ang mga utang sa supplier. Kung hindi, kukunin nila pati ang huling sasakyan natin." Ang boses ng kanyang ina ay puno ng histerya at galit. Isang boses na dati ay puno lamang ng kayabangan. "Mom, please! Naghihintay pa ako. Hindi madaling makaharap ang mga Blackwood. Akala mo ba ay parang nakikipag-usap lang ako sa katulong sa bahay?" Inis na ibinaba ni Preston ang telepono. Ang salitang katulong ay nagdulot ng isang mabilis na imahe sa kanyang isipan. Ang mukha ni Vivian na puno ng uling at luha. Mabilis niya itong iwinaksi. Wala na siyang pakialam sa babaeng yon. Ang mahalaga ngayon ay ang pera. Biglang tumahimik ang buong lobby. Ang mga empleyado na dati ay abala sa kanilang mga computer ay sabay-sabay na tumayo at yumukod. Ang mga gwardiya sa pintuan ay tila naging mga estatwa sa sobrang paninigas ng kanilang postura. Ang tunog ng maramihang hakbang ay dahan-dahang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng gusali. Bumukas ang malalaking pintuan at pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuit. Ngunit sa gitna nila ay isang babaeng tila naglalakad sa ibabaw ng ulap. Nakasuot siya ng isang kulay abong power suit na hapit sa kanyang katawan, isang itim na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata, at mga alahas na kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na takong ay naglalabas ng isang matigas at determinadong tunog sa makinis na sahig. Tila ba bawat daitin nito sa semento ay isang pag-angkin sa buong gusali. Hindi makahinga si Preston. Ang aura ng babaeng ito ay tila isang dambuhalang alon na sumasakal sa kanyang hangin. May kung anong pamilyar sa bawat kumpas ng kamay nito sa paraan ng pag-angat ng kanyang baba, ngunit agad itong nawawala sa tuwing maiisip niya ang karangyaan ng ayos nito. Imposible. Ang iniisip niya ay isang basahan, samantalang ang nasa harap niya ay isang diyosa ng kapangyarihan. "Sir, pinapatawag na kayo sa conference room," ang malamig na sabi ng isang sekretarya kay Preston. Nagmamadaling tumayo si Preston. Halos matisod pa siya sa sarili niyang mga paa. Pumasok siya sa loob ng isang silid na ang dingding ay purong salamin, kung saan makikita ang buong syudad ng Makati. Doon, sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang babaeng nakita niya sa lobby. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang itim na salamin. Ang mga mata ni Sienna ay tumama sa mga mata ni Preston. Walang emosyon, walang galit. Isang malamig na kawalan na mas nakakatakot pa sa kahit anong sigaw. "Good morning, Mr. Hayes." Ang boses ni Sienna ay tila isang malamyos na musika, ngunit may talim ng isang labaha. "Nabalitaan kong kailangan mo ng 50 milyong dolyar para maisalba ang iyong kumpanya." Nablangko si Preston. Ang boses na yon, ang mga matang yon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. "Sa sino ka? Nasaan ang CEO ng Blackwood?" Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sienna.
Isang ngangiti na tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang huling piraso ng katinuan ni Preston. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinaglaruan ng isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Masyado ka yata naging abala sa pagtatapon ng basura sa iyong bahay, Preston, kaya hindi mo na nakikilala kung sino ang nagmamay-ari ng perang hinihingi mo. Ang sabi ni Sienna, ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng kapangyarihan. Tumayo si Sienna at dahan-dahang lumapit kay Preston. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Huminto siya ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Preston, sapat na para maamoy ni Preston ang mamahaling pabango na kailanman ay hindi naging amoy ng isang Vivian. Gusto mo ng pera? Bulong ni Sienna sa tainga ni Preston. Ang kanyang hininga ay malamig at tila nagdadala ng sumpa. Bago ko pirmahan ang tseke, may isang tanong muna ako. Magkano nga ulit ang halaga ng isang divorce paper sa palengke? Nanlaki ang mga mata ni Preston. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig nang makita niya ang isang maliit na nunal sa likod ng tainga ng babae. Isang nunal na tanging siya lang ang nakakaalam. Vivian? Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Preston. Tinitigan siya ni Sienna ng matagal bago dahan-dahang inihulog ang folder ng loan application sa sahig, gaya ng pagkakaitapon ng kanyang dignidad. 3 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ko ay Sienna Blackwood, ang sabi niya habang dahan-dahang tumatalikod. At ang perang hinihingi mo ay hindi para sa pautang, kundi para sa pambili ng bawat hininga ng inyong kumpanya. Hindi maaari. Isang malaking pagkakamali ito. Ang babaeng yon, ang hampas lupang yon ang may-ari ng Blackwood. Ang boses ni Beatrice ay pumiyok sa gitna ng kanilang marangyang sala. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw sa loob ng isang gumuguhong kastilyo. Nakatayo si Preston sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang barong ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng buhay. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakabara na tuyong buhangin sa kanyang lalamunan. Hindi niya makalimutan ang lamig ng mga mata ni Sienna. Mga matang dati ay puno ng pagsamba sa kanya. Ngunit ngayon ay tila 2 talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ma'am, nakita ko siya. Naaamoy ko ang kapangyarihan sa bawat kilos niya. Ang mahinang tugon ni Preston habang napapaupo sa sofa. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ramdam ang mabilis na tibok ng mga ugat sa kanyang sintido. Hindi siya nagbibiro. Hawak niya ang leeg ng Hayes Global Logistics. Ngunit sa halip na matakot, ang mga mata ni Beatrice ay kuminang sa isang kakaibang paraan. Isang kislap ng kasakiman na mas matindi pa sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga daliri na puno ng mga alahas ay mahigpit na humawak sa balikat ni Preston. Kung siya nga si Vivian, ibig sabihin ay asawa mo pa rin siya. Ang bulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. Hindi pa opisyal ang divorce, Preston. Ang yaman ng mga Blackwood ay yaman din natin. Kailangan mo lang siyang amuin muli. Gamitin mo ang iyong karisma, isang rosas, isang pagluhod at babalik sa ating paanan ang babaeng yon. Isipin mo, Preston, ang buong imperyo ng Blackwood ay mapupunta sa atin. Napatingala si Preston. Ang laso ng kanyang ina ay dahan-dahang pumasok sa kanyang isipan. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Isang huwad at mapanganib na pag-asa. Inisip niya ang katawan ni Sienna, ang kanyang boses, at ang kapangyarihang taglay nito. Tama ka, ma'am. Mahal niya ako. 3 taon siyang naging aso-aso sa akin. Hindi mawawala ang pag-ibig na yun sa loob lang ng ilang araw. Sa kabilang dako ng syudad, sa itaas na palapag ng Blackwood Tower, nakatayo si Sienna habang pinagmamasdan ng isang dokumentong ipapadala sa mga Hayes. Isang merger agreement na tila isang gintong pagkakataon
para sa mga naghihikaos na negosyante. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na salita tungkol sa pagtutulungan at paglago, may isang maliit na sugnay na nakatago sa ika-100 pahina. Isang sugnay na magbibigay kay Sienna ng karapatang bawiin ang lahat ng ari-arian ng mga highs kapag nabigo silang bayaran ang unang installment sa loob ng 30 araw. Ipadala iyan ngayon din, ang malamig na utos ni Sienna kay Marcos. At siguraduhin mong si Beatrice ang unang makakakita nito. Alam ko kung gaano kabilis kumagat ang isang gutom na pating sa isang madugong pain. Nakasiguro na po tayo, Miss Sienna, sagot ni Marcos. Dahil sa kanilang desperasyon, hindi na nila magagawang basahin ang bawat letra ng kontratang ito. Ang nakikita lang nila ay ang bilyon-bilyong dolyar na nakasulat sa unahan. Dahan-dahang uminom si Sienna ng kanyang tsaa. Ang init ng baso ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagsara ng bitag sa leeg ng mga haze. Habang naghahanda siyang matulog, ang kanyang personal na telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero sa loob mismo ng mansyon ng mga haze. Nakaalis na ang kontrata. Pirma na lang ang kulang. Pero mag-ingat ka, Sienna. May planong mas masahol pa si Beatrice para sa iyo bukas. Naningkit ang mga mata ni Sienna. Sino ang taong ito sa loob ng pamamahay ni na Preston na palihim na tumutulong sa kanya? Isang kaibigan o isa pang kaaway na may sariling agenda? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat anino ay tila may sariling lihim, at sa larong ito ng kasakiman at paghihiganti, ang bawat hakbang ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mga basag na bubog. Isang baso lang ng tubig, hindi mo pa maibigay ng maayos. Napakawalang silbi mo talaga, Rosa. Pareho kayo ng layas na babaeng yon. Pabigat sa pamamahay na ito. Ang matinis na boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina ng mga haze. Tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan. Nakatayo ang matandang katulong na si Nanay Rosa. Nanginginig ang mga tuhod habang nakayuko sa harap ng kanyang amo. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot at peklat mula sa ilang dekadang pagsisilbi ay mahigpit na nakakapit sa isang basong kristal. Isang maliit na patak ng tubig ang umapaw sa gilid ng baso, sapat na para magngit-ngit ang kalooban ng naghihirap na si Beatrice. Pasensya na po, Ma'am Beatrice. Medyo masakit lang po ang aking mga kasukasuan. Ang mahinang tugon ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Huwag mo akong idahilan ang katandaan mo. Kung hindi lang kita kinahabagan, matagal na kitang pinalayas kasama ng basahang si Vivian. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Beatrice ang naging dahilan para tumalsik ang baso mula sa kamay ng matanda. Ang marahas na pagdaiti ng kristal sa sahig ay nagbunga ng mga pira-pirasong bubog na kumalat sa paanan ni Nanay Rosa. Sa pintuan ng kusina, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Nakasuot ng isang itim na bestida na hapit sa kanyang hubog, may suot na mamahaling perlas sa leeg, at isang aura na tila nagpapababa ng temperatura sa buong silid. Si Sienna. Pinanood niya ang bawat segundo ng pang-aaping iyon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang mainit na bakal habang nakikita ang kaisa-isang taong naging mabuti sa kanya sa bahay na ito na muling pinapahirapan. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang ugali mo, Beatrice. Mas mabilis pa rin ang kamay mo kaysa sa iyong isipan. Ang malamig na sabi ni Sienna. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng yelo sa nag-aapoy na galit ni Beatrice. Napalingon si Beatrice. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang plastik na ngiti nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Si Sienna, Miss Blackwood, anong ginagawa mo rito sa aming maliit na tahanan? Pasensya ka na sa eksenang ito. Ang mga katulong talaga ngayon ay napaka-irresponsable. Hindi siya sinagot ni Sienna. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Nanay Rosa. Ang bawat hakbang ng kanyang takong
Sa ibabaw ng mga basag na bubog ay naglalabas ng isang matigas at determinadong tunog. Tila ba hindi niya inaalala ang panganib ng mga talim sa sahig. Yumuko siya, isang kilos na hindi inaasahan mula sa isang bilyonaryang CEO, at hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Nanay Rosa, bulong ni Siena, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng tunay na pagmamahal. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Napaangat ng tingin si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay dahan-dahang nanlaki nang makita ang pamilyar na kislap sa mga mata ni Siena. Vivian, apo, ikaw ba talaga yan? Isang dahan-dahang pagtango ang isinagot ni Siena. Naramdaman niya ang magaspang na palad ng matanda sa kanyang makinis na kamay. Isang ugnayan na nagbalik ng lahat ng sakit at pasasalamat. Si Nanay Rosa, ang palihim na nagbibigay sa kanya ng pagkain noong gabi-gabing pinaparusahan siya ni Beatrice na huwag kumain. Si Nanay Rosa, ang tanging nanalangin para sa kanya noong gabing itinapon siya sa ulan. Tumayo si Siena at hinarap si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na handang tumupok sa kahit na anong harang. Ang merger agreement na pinirmahan ninyo kaninang umaga, may isang kondisyon doon na hindi ninyo napansin. Nagtaka si Beatrice, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakrus sa kanyang dibdib. Anong kondisyon? Sinunod namin ang lahat ng gusto mo, Siena. Ang lahat ng tauhan sa bahay na ito ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. Ang sabi ni Siena, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang pinal na hatol. At simula sa segundong ito, si Nanay Rosa ay hindi na empleyado ninyo. Siya ay magiging espesyal na panauhin sa aking mansyon. Ano? Hindi maaari. Sino ang maglilinis ng mga kalat dito? Sino ang magsisilbi sa amin? Ang bulyaw ni Beatrice, ang kanyang pagiging mapagmataas, ay muling lumitaw. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Siena. Lumapit siya kay Beatrice, sapat na para maramdaman ng matandang babae ang lamig ng kanyang presensya. Bakit hindi mo subukang gawin ang lahat ng iyon nang mag-isa, Beatrice? Tutal, malapit ka na namang masanay sa buhay na walang kahit na isang katulong at walang kahit na isang sentimo. Inakay ni Siena si Nanay Rosa palabas ng kusina. Iniwan si Beatrice na nanginginig sa galit at takot sa gitna ng mga basag na kristal. Habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na marangyang sasakyan, naramdaman ni Siena ang mahigpit na kapit ng matanda sa kanyang braso. Ngunit bago pa man sila makapasok sa kotse, isang boses ang pumigil sa kanila mula sa balkonahe. Si Preston na nakatingin sa kanila nang may mga matang puno ng pangungulila at isang kakaibang balak. Siena! Huwag mong isiping tapos na ang lahat sa pagkuha mo kay Rosa! Sigaw ni Preston. May hawak pa rin ako na hindi mo kayang bawiin ng pera lang. Napatigil si Siena. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ano ang tinutukoy ni Preston? Isang lihim ba mula sa kanyang nakaraan na hindi pa niya natutuklasan? Huwag mong isiping sa paghakbang mo palabas ng bakurang ito ay dala mo na ang lahat ng mahalaga sa iyo, Siena. May mga bagay na hindi nabibili ng bilyon-bilyon mong pera. Ang boses ni Preston ay tila isang malansang bulong na humahabol sa likuran ni Siena. Huminto ang dalaga sa tapat ng pintuan ng kanyang marangyang sasakyan habang maingat na inaalalayan si Nanay Rosa sa loob. Ang malamig na hangin ng hapon ay nagpapadpad ng buhok ni Siena sa kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa unahan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay isang pader ng kawalang emosyon, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang pamilyar na kaba ang nagsimulang gumapang. Dahan-dahang bumaba si Preston mula sa balkonahe. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagyayabang na pilit niyang itinatago sa likod ng isang mapait na ngiti. Huminto siya sa harap ni Siena. Ang distansya nila ay sapat na para makita ang bawat guhit ng pagod sa kanyang mukha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, luma,
at medyo sunog na notebook. Isang kulay itim na talaarawan na may mga gintong titik na halos burado na ng panahon. Nanlamig ang buong katawan ni Sienna. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang notebook na iyon ang talaarawan ng kanyang yumaong ama, si Don Roberto Blackwood. Ang huling bagay na hawak niya bago mangyari, ang malagim na aksidente 3 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat? Ang pang-uuyam ni Preston, ang kanyang boses ay puno ng lason. Nahanap ko ito sa loob ng sasakyan mo bago pa man dumating ang mga pulis. Sa loob ng 3 taon, itinago ko ito. Dito nakasulat ang tunay na dahilan kung bakit ka ipinatapon ng lolo mo sa Amerika bago ka bumalik at maaksidente. Dito nakasulat ang lihim na pilit itinatago ng pamilya Blackwood sa'yo. Mahigpit na napakapit si Sienna sa pintuan ng kotse. Ang bawat salita ni Preston ay tila isang matulis na kuko na kumakalmot sa kanyang alaala. Ang kanyang lolo, may itinatago sa kanya. Ang lalaking tanging naging sandigan niya simula nang mamatay ang kanyang ama. Ibigay mo sa akin iyan. Ang malamig na utos ni Sienna, ngunit bakas sa kanyang boses ang isang maliit na panginginig na hindi niya nagawang itago. Hindi ganun kadali, Sienna, ang sagot ni Preston habang itinatago muli ang notebook sa likod niya. Gusto mo ang katotohanan? Pag-isipan mo muna ang merger. Kanselahin mo ang sugnay na magpapabagsak sa amin at ibibigay ko sa iyo ang huling hiling ng tatay mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang buong mundo ay malalaman ang baho ng mga Blackwood na nakasulat dito. Isang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Sienna ang naging dahilan para lumapit si Marcos, ang kanyang sekretarya, na handang mamagitan. Ngunit itinaas ni Sienna ang kanyang kamay para pigilan ito. Tinitigan niya si Preston, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 3 taon. At ngayon ay ang lalaking gumagamit sa alaala ng kanyang ama para lamang maisalba ang sarili. Ang akala ko ay wala na akong makikitang mas mababa pa sa ginawa mong pagtapon sa akin sa ulan. Ang bulong ni Sienna, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ngunit nagkamali ako. Wala ka palang hangganan pagdating sa pagiging hayop, Preston. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Preston. Sa mundong ito, Sienna, ang mga biktima lang ang may karangalan. Ang mga nagwawagi ay may mga lihim. Piliin mo, ang kumpanya ko o ang huling salita ng tatay mo. Pumasok si Sienna sa loob ng sasakyan nang hindi na sumagot. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa mansyon ng mga Hayes, tinitigan ni Sienna ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ano ang lihim na tinutukoy ni Preston? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng kanyang lolo para lamang protektahan ang kanilang pangalan? Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Sienna ang mahinang paghawak ni Nanay Rosa sa kanyang balikat. Apo, huwag kang makinig sa kanya. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Hindi kailangang bayaran ng masama ang masama. Ngunit sa isipan ni Sienna, ang bawat pahina ng notebook na yon ay tila mga hiyaw ng kanyang ama na humihingi ng katarungan. Sa kabilang dako, ang kanyang lolo Alexander ay kasalukuyang naghihintay sa kanya sa mansyon. May dalang isang balita tungkol sa pag-usad ng kanilang plano laban sa mga Hayes. Habang papalapit sila sa Blackwood Estate, nakatanggap si Sienna ng isang tawag mula sa kanyang head of security. Miss Sienna, may nakapasok sa inyong private study. Isang tao ang nagtatangkang kuhanin ang mga dokumento ng inyong ama. Ang bawat tibok ng puso ni Sienna ay naging isang babala. Ang bitag na inakala niyang siya ang gumawa ay tila may isa pang mas malaking bitag sa loob nito. Sino ang tunay na kalaban? Si Preston na may hawak ng talaarawan
o ang isang taong nasa loob mismo ng kanyang tahanan? Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang taong nasa harap mo, kundi ang taong pinagkatiwalaan mong tumayo sa likuran mo. Ang bawat tibok ng puso ni Sienna ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, habang ang kanyang sasakyan ay mabilis na humaharurot patungo sa Blackwood Estate. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang mahinang paghinga ni Nanay Rosa ang maririnig. Nakatingin si Sienna sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa notebook na hawak ni Preston at sa balitang may nakapasok sa kanyang silid. Ang bawat anino ng mga puno na nadadaanan nila ay tila nagiging mga multo ng kanyang nakaraan, bumubulong ng mga lihim na hindi niya pa handang harapin. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang mansyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Sienna. Mabilis siyang bumaba. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinalubong siya ni Marcus na may mukhang puno ng pag-aalala at bahid ng hiya. "Miss Sienna, humihingi ako ng paumanhin. Masyadong mabilis ang nangyari. Ang system ng security ay pansamantalang na-disable mula sa loob." Ang ulat ni Marcus, ang kanyang boses ay tila isang amami ng pagkatalo. Mula sa loob? Ang pag-uulit ni Sienna, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya sa malawak na hagdanan kung saan dahan-dahang bumababa ang kanyang lolo Alexander. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pantulog, ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising, puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Sienna. Takot ba ito o pagkabalisa? Pumasok si Sienna sa kanyang private study. Ang bawat gamit ay tila hindi nagalaw, maliban sa isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Ang drawer kung saan nakatago ang huling larawan ng kanyang ama at ang ilang lumang dokumento ng Blackwood Foundation. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Wala na ang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng larawan. Ang susi sa isang safe box sa Switzerland na tanging ang kanyang ama lamang ang may alam. "Sienna, apo, huwag kang mabahala. Ipapatrace natin kung sino ang kumuha nito." Ang boses ni Lolo Alexander ay malumanay, ngunit naramdaman ni Sienna ang isang kakaibang panginginig sa tono nito. Dahan-dahang lumingon si Sienna. Tinitigan niya ang kanyang lolo, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa ulan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga salita ni Preston ay tila mga lason na muling bumubuhay sa kanyang isipan. Ang mga nagwawagi ay may mga lihim. "Lolo, bakit parang hindi ka nagulat?" Ang tanong ni Sienna. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na sumusuri sa bawat guhit sa mukha ng matanda. "Ang susing yon ay pag-aari ni Papa. Walang nakakaalam kung nasaan iyon, kundi ako. At ikaw." Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naging masakit. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang pagtiktak ng lumang orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang pag-atake sa kanilang tiwala. "Masyado kang maraming iniisip, Sienna. Pagod ka lang mula sa pakikipagtuos sa mga haze," ang sabi ng matanda bago dahan-dahang tumalikod. "Magpahinga ka na. Bukas, lahat ng ito ay magkakaroon na ng linaw." Habang paalis ang kanyang lolo, naramdaman ni Sienna ang isang malamig na hangin na tila nanggagaling sa mismong mga pader ng mansyong ito. Lumapit sa kanya si Nanay Rosa na kanina pa nakamasid sa isang sulok. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Sienna. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit puno ng init. "Apo, ang katotohanan ay tila isang ilog," bulong ni Nanay Rosa. "Kahit anong harang ang gawin mo, hahanap at hahanap ito ng daan para dumaloy. Ngunit mag-ingat ka dahil minsan ang agos nito ay nakakalunod." Hindi nakatulog si Sienna ng gabing iyon. Naupo siya sa sahig ng kanyang study, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang bawat alaala ng kanyang ama ay tila isang puzzle
na kulang-kulang ang mga piraso. Ano ang nasa loob ng safe box sa Switzerland? At ano ang kaugnayan nito sa aksidenteng muntik nang pumatay sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan sa ilalim ng kanyang mesa. Isang papel na hindi sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Isang maikling mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lahat ng nagligtas sa iyo ay bayani. Minsan, iniligtas ka lang nila para hindi ka makapagsalita. Naningkit ang mga mata ni Sienna. Ang sulat kamay na iyon, hindi iyon kay Preston at hindi rin iyon kay Beatrice. Iyon ay ang sulat kamay ng kanyang sariling ama. Pero paano? Ang kanyang ama ay mahigit 10 taon na nang pumanaw. Isang malakas na kalabog mula sa labas ng kanyang pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang tunog ng mabilis na pagtakbo at ang hiyaw ni Marcus. Mrs. Sienna! Ang ospital! Ang nanay ni Preston! Si Beatrice! Isinugod siya dahil sa isang atake, ngunit may isang babaeng nagpakilala bilang ikaw ang nag-utos na itigil ang lahat ng kanyang gamot. Ang bay ay hindi pa natatapos. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Sienna ang ginagamit para sa isang krimen. Ang pagluhod ng isang haring hubad ng korona ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi ng desperasyon ng isang taong wala ng baraha. Ang pasilyo ng ospital ay nababalot ng amoy ng gamot at kamatayan, isang malamig at payapang katahimikan na binabasag lamang ng mabilis at matitigas na hakbang ni Sienna. Ang bawat daiti ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala sa sinumang haharang sa kanyang landas. Sa kanyang likuran, si Marcus ay mabilis na naglalakad habang may kausap sa telepono. Tinitiyak na ang CCTV ng ospital ay hindi pa nabubura. Sa labas ng ICU, nakita ni Sienna ang isang figurang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader at hawak ang kanyang ulo. Si Preston. Ang kanyang suot na barong ay punit na sa may balikat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula dahil sa puyat at iyak. Nang marinig niya ang tunog ng mga hakbang, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nang makita niya si Sienna, tila nakakita siya ng isang anghel ng kaligtasan. Sa isang iglap, mabilis siyang gumapang patungo sa paanan ng dalaga. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lamang para itaboy si Vivian, ngayon ay mahigpit na yumayakap sa mga binti ni Sienna. Sienna, Vivian, please maawa ka. Ang boses ni Preston ay basag, puno ng panginginig at uhog. Alam kong galit ka. Alam kong marami kaming pagkakamali. Pero huwag mo namang patayin ang nanay ko. Sabi ng nurse, may nag-utos daw na itigil ang gamot niya sa pangalan mo. Alam kong hindi mo magagawa iyon. Please, iligtas mo siya. Tinitigan ni Sienna ang lalaking nasa kanyang paanan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang lalaking pinaglingkuran niya nang may katapatan habang minaliit siya nito ng sobra-sobra. Ngayon, narito ito. Nagmamakaawa sa taong itinapon nito sa gitna ng unos. Tumayo ka, Preston. Ang malamig na utos ni Sienna. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tila isang hangin na nanggagaling sa kailaliman ng yelo. Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng iyong mga luha. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing tutulungan mo kami. Ang hiyaw ni Preston, lalong humigpit ang kapit niya sa binti ni Sienna. Vivian, naalala mo ba noong nagkasakit ako? Ikaw ang nag-alaga sa akin buong gabi. Naalala mo ba ang mga pangako natin? Mahal mo ako. 'Di ba? Kahit kaunti, may natitira pa ring pag-ibig dyan sa puso mo para sa akin. 'Di ba? Dahan-dahang yumuko si Sienna. Sapat na para makita ni Preston ang apoy ng galit sa loob ng kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay ni Preston at dahan-dahang tinanggal ang kapit nito sa kanyang binti.
Tila ba diring-diri siya sa bawat daiti ng balat ng lalaki sa kanya. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Preston, ay matagal nang nalunod sa ulan nung gabing itinapon mo ako. Ang bulong ni Sienna, ang bawat salita, ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Preston. At ang Vivian na kilala mo, patay na siya. Ang nasa harap mo ngayon ay ang taong sisingil sa bawat patak ng luha at bawat oras ng paghihirap na ibinigay ninyo sa akin. Sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, dahan-dahang hinawakan ni Preston ang kamay ni Sienna, tila sinusubukang gamitin ang dating kilig para amuin ang dalaga. Ngunit sa halip na bumigay, marahas na binawi ni Sienna ang kanyang kamay at kumuha ng isang mamahaling panyo mula sa kanyang bulsa para punasan ang bahaging nahawakan ni Preston bago ito ihulog sa basurahan sa harap mismo ng lalaki. "Sienna, mamatay ang nanay ko!" Ang sigaw ni Preston, ang kanyang desperasyon ay nauuwi na sa galit. Kung hindi mo siya tutulungan, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na ikaw ang nagpapatay sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sienna. "Masyado kang bilib sa sarili mo, Preston. Hindi ko kailangang dumihihan ang aking mga kamay para sa inyo. Marcus, ipakita mo sa kanya." Inabot ni Marcus ang isang tablet kay Preston. Doon sa screen, makikita ang kuha ng CCTV sa nurse station 10 minuto bago mangyari ang insidente. Isang babaeng nakasuot ng wig at itim na salamin na may hubog at tindig na katulad ni Sienna ang nakikipag-usap sa nurse. Ngunit nang mag-zoom ang camera, nakita ang isang maliit na peklat sa braso ng babae. Isang peklat na pamilyar kay Preston. Nanlaki ang mga mata ni Preston. Hindi. Si Isabella? Si Isabella, ang babaeng karelasyon ni Preston na kasama niya noong gabi ng anibersaryo, ang siyang nagpanggap na si Sienna para patayin si Beatrice at isisi ang lahat sa dalaga. "Ganyan ang uri ng mga taong pinili mong makasama, Preston," ang sabi ni Sienna habang dahan-dahang tumatalikod. "Ang mga taong ang tanging mahal ay ang pera mo, hindi ang pagkatao mo. Ngayong wala ka ng pera, tinitiyak nila na pati ang pamilya mo ay mawawala." "Sienna! Sandali! Huwag mo akong iwan dito!" Ang hiyaw ni Preston habang hinahabol si Sienna, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya ng Blackwood. Habang naglalakad si Sienna palabas ng ospital, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay tila hindi nagbibigay ng tamis na inaasahan niya. Sa halip, ito ay nag-iiwan ng isang malaking puwang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Nang sagutin niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang madilim na silid ang bumungad sa screen. Nakatali sa isang upuan ng kanyang lolo Alexander, may busal sa bibig. At sa likuran nito ay isang anino ng isang lalaking may hawak na notebook. Ang notebook ng kanyang ama. Isang malinggalaw Sienna. Ang boses ng lalaki ay binago ng isang boses na digital. At ang huling Blackwood na nagmamahal sa'yo ay susunod na sa tatay mo. Ang bawat hininga ng taong mahal mo ay may katumbas na presyo, Sienna. At sa pagkakataong ito, hindi sapat ang lahat ng bilyon mo para bayaran ang kanyang buhay. Ang boses na lumabas mula sa screen ng telepono ni Sienna ay tila isang kaskas ng tuyong papel sa sahig. Malamig, walang kaluluwa at puno ng banta. Napasandal si Sienna sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng takot na ngayon lang niya naramdaman. Sa screen, nakikita niya ang kanyang lolo Alexander, ang tanging haligi ng kanyang bagong buhay na nakatali sa isang madilim at maduming bodega. Ang bawat paghinga ng matanda ay mabigat. Tila ba ang mismong hangin ay unti-unting kinukuha sa kanya. "Sino ka? Anong kailangan mo sa kanya?" Ang sigaw ni Sienna, ang kanyang boses ay naging isang pagsamo na punong-puno ng pait. "Kunin mo na ang lahat ng pera.
Kunin mo na ang Blackwood. Huwag mo lang saktan ang lolo ko. Isang mapait na tawa ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Ang pera ay madaling nakukuha, Sienna. Pero ang katotohanang nakasulat sa notebook na hawak ni Preston, iyon ang mas mahalaga. Dalhin mo ang susi sa lumang pier sa loob ng 3 oras. Mag-isa ka lang, isang maling galaw. At sisiguraduhin kong ang huling makikita ng matandang ito ay ang mukha ng kamatayan. Namatay ang screen. Nanatiling nakatayo si Sienna sa gitna ng pasilyo, tila isang rebulto na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang bawat segundo ng kanyang panalo laban sa mga highs ay tila naging isang malaking kabiguan. Sa kabilang silid, narinig niya ang matinis na hiyaw ng mga machine sa loob ng ICU. Dali-dali siyang pumasok sa silid ni Beatrice. Doon, nakita niya ang matanda na gising na ang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na makagalaw dahil sa tindi ng stroke na dinala ng lason ni Isabella. Ang mga mata ni Beatrice ay puno ng takot. Tila ba nakakita siya ng isang multo nang pumasok si Sienna. Beatrice! Bulong ni Sienna, lumapit siya sa mukha ng matanda. Sapat na para maramdaman nito ang nagbabagang galit sa kanyang hininga. Nakikita mo ba? Ang anak mo ay nagmakaawa sa akin. Ang babaeng pinili niya ay tinangkakang patayin. At ngayon, pati ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin ay nasa panganib dahil sa kasakiman ninyo. Sa gitna ng kanyang galit, nakita ni Sienna ang isang patak ng luha na gumulong mula sa mga mata ni Beatrice. Isang luhang hindi humihingi ng patawad, kundi isang luhang puno ng pagsisisi sa huling sandali ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang kinuha ni Sienna ang isang panyo at pinunasan ang luha ng matanda. Hindi dahil sa awa, kundi bilang huling tanda ng paggalang sa taong minsan niyang itinuring na ina. Magpahinga ka na sa iyong kadiliman, Beatrice. Ang huling sabi ni Sienna bago lumabas ng silid. Sa labas, sinalubong siya ni Marcus. Miss Sienna, natunto na namin ang pinagmulan ng tawag. Malapit ito sa lumang bodega ng pamilya Hayes sa pier. Pero may isa pa kaming natuklasan. Si Preston ay hindi na nakita pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Nasaan si Isabella? Tanong ni Sienna. Wala rin po siya sa kanilang kondo, pero nakita sa CCTV na may kasama siyang lalaki na nakasuot ng uniforme ng Blackwood Security. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sienna. Ang traidor ay nasa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang bawat hakbang niya patungo sa pier ay tila isang paglakad patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Habang nagmamaneho siya patungo sa pier, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, noong sila ay mag-asawa pa ni Preston, nakita niya itong may kausap sa telepono, binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Noong panahong iyon, inisip niya na negosyo lamang ito. Ngunit ngayon, ang bawat kislap ng katotohanan ay tila nagdudugtong-dugtong. Nakarating siya sa lumang pier. Ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng bodega, nakita niya ang isang upuan na may nakatali. Ngunit paglapit niya, hindi ang kanyang lolo ang nandoon. Isang dambuhalang speaker ang biglang tumunog. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong bodega. Masyado kang madaling linlangin, Sienna. Gaya ng tatay mo, bumukas ang mga ilaw at sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Preston, hawak ang notebook, at sa tabi niya ay si Isabella na may hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Lolo Alexander na nakaluhod sa gilid ng balkonahe. Ibigay mo ang susi, Sienna! Hiyaw ni Preston. Ang kanyang mukha ay puno ng isang baliw na ngiti. Ibigay mo sa akin ang access sa Swiss account at pakakawalan ko ang matandang ito. Kung hindi, sabay silang mawawala ng tatay mo sa ilalim ng dagat. Sino ang lalaking nasa anino sa likod ni na Preston at Isabella? Isang lalaking nakasuot ng itim na suit at may hawak na pamilyar na baston. Isang baston na pag-aari ng isang taong dapat at nanardi ko ay matagal na nang pumanaw.
Isang putok ng baril ang umalingaw sa loob ng bodega. Napasigaw si Sienna nang makitang tumumba ang isa sa kanila sa sahig, habang ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ay sinasabayan ng tunog ng pagbagsak ng notebook sa maduming semento. Sino ang nabaril at sino ang lalaking lumabas mula sa anino? Ang usok mula sa dulo ng baril ay tila isang malabong anino na humalo sa malamig na hangin ng pier, isang hudyat na ang oras ng paglulubid ng kasinungalingan ay tuluyan ng natapos. Ang matinis na hiyaw ni Isabela ay bumasag sa katahimikan ng gabi nang bitawan niya ang baril na kanyang hawak. Napahawak siya sa kanyang braso na dahan-dahang binalot ng kulay pulang likido. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng gulat at sakit. Sa itaas ng balkonahe, ang notebook na hawak ni Preston ay dahan-dahang nahulog, tila isang itim na ibon na nawalan ng pakpak bago ito lumanding sa maduming semento sa paanan ni Sienna. Nanigas si Preston sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aninong dahan-dahang lumalabas mula sa kadiliman sa likod ng mga container. Ang tunog ng bawat daiti ng isang kahoy na baston sa semento ay tila isang hatol na papalapit sa kanila. Isang lalaki ang tumambad sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Nakasuot siya ng isang lumang coat, ang kanyang buhok ay puting-puti na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga marka ng panahon at paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay pamilyar na pamilyar kay Sienna. Papa? Ang mahinang bulong ni Sienna, ang kanyang boses ay tila isang pangarap na ayaw niyang magising. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghina, ngunit ang tindi ng gulat ang nagpanatili sa kanyang nakatayo. Si Don Roberto Blackwood, ang lalaking 10 taon ang idineklarang patay sa isang malagim na sabotahe sa dagat. Nakatayo siya roon, buhay, bagaman bakas ang panghihina ng kanyang katawan. Ang kasakiman ay isang sakit na walang gamot, Preston. Ang boses ni Don Roberto ay malalim at puno ng kapangyarihan, bagaman may bahid ng pagod. Itinago ako ng tatay ko sa loob ng 10 taon para protektahan ang pamilya Blackwood mula sa mga taong katulad ninyo. Pero hindi ko akalaing ang sarili kong anak ang magiging biktima ng inyong pamilya. Lumingon si Sienna sa kanyang lolo Alexander na nananatiling nakatali. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumayanig sa pag-iyak. Ngayon ay naintindihan na ni Sienna ang lihim na itinatago ng kanyang lolo. Ang dahilan kung bakit siya ipinatapon sa malayo ay para ilayo siya sa panganib na kinaharap ng kanyang ama. Iisang panaginip lang ito, ang hiyaw ni Preston. Ang kanyang boses ay puno ng baliw na takot. Patay ka na. Kinuha ko ang lahat ng impormasyon. Ang notebook na yan ang magpapatunay na ang mga Blackwood ay mga mamamatay tao. Lumapit si Sienna sa notebook na nasa semento. Dahan-dahan niya itong pinulot at pinunasan ang dumi nito gamit ang kanyang palad. Habang binubuklat ang mga pahina, nakita niya ang isang tuyong bulaklak sa loob. Isang sampagita na ibinigay niya sa kanyang ama noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Isang maliit na alaala ng dalisay na pag-ibig sa gitna ng isang madilim na digmaan. Tumingin si Sienna kay Preston. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi isang matinding paghamak. Ang notebook na ito ay hindi naglalaman ng mga krimen ng pamilya ko, Preston. Ito ay naglalaman ng mga ebidensya ng pagnanakaw ng pamilya ninyo sa aming foundation. 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang dahilan kung bakit tinangka ninyong patayin ang tatay ko. Inilabas ni Sienna ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang pinal na merger agreement na may bagong sugnay na isinulat niya gamit ang sarili niyang dugo sa kanyang isipan. Ito ang huling pagkakataon mo, Preston, ang sabi ni Sienna. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng katapusan. Pirmahan mo ang dokumentong ito.
Isuko mo ang lahat ng ari-arian ng mga highs, ang inyong bahay, ang inyong kumpanya, at ang inyong pangalan, kapalit ng ₱1. ₱1? Ang bulalas ni Preston, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Iyan lang ang halaga ng buong buhay namin? Masyado pa ngang malaki ang halagang yan para sa isang taong walang dangal. Ang tugon ni Sienna habang iniaabot ang pluma. Pirmahan mo ito o hahayaan ko ang mga pulis na pumasok sa bodegang ito at mabulok kayo ni Isabela sa loob ng kulungan dahil sa kidnapping at tangkang pagpatay. Dahan-dahang lumapit si Preston sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Don Roberto at ang malamig na titig ni Sienna, pinirmahan ni Preston ang kanyang sariling pagkatalo. Ngunit habang binibitiwan ni Preston ang pluma, isang matinis na tunog ng sirena ng pulis ang dahan-dahang narinig mula sa malayo. Hindi yun galing kay Sienna. Sino ang tumawag sa mga pulis? At bakit biglang naglaho ang anino ni Marcos sa gitna ng kaguluhan? Habang inaalalayan ni Sienna ang kanyang tatay at lolo palabas ng bodega, isang malakas na pagsabog ng apoy ang nagmula sa likurang bahagi ng gusali. Preston! Ang hiyaw ni Isabela, ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat. Tila nilalamon ang lahat ng ebidensya at ang mga taong naiwan sa loob. Ang init ng apoy na lumalamon sa bodegang iyon ay hindi kayang tapatan ang lamig na unti-unting lumalisan sa aking puso. Tila ba ang bawat dila ng apoy ay tinutupok ang lahat ng sakit ng aking nakaraan. Nakatayo si Sienna sa ligtas na distansya, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang ama at lolo. Pinanood nila ang dambuhalang apoy na dahan-dahang bumabalot sa lumang bodega sa pier. Ang bawat kalabog ng nagbabagsakang mga yero at ang matinis na hiyaw ng mga sirena sa paligid ay tila isang malakas na orkestra na nagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sienna ang mga bumbero na inilalabas ang dalawang figura mula sa makapal na usok. Si Preston at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng uling. Ang kanilang mga mamahaling damit ay sunog at punit-punit. Wala na ang kanilang yabang, wala na ang kanilang kapangyarihan. Nakita ni Sienna ang mga pulis na agad na naglagay ng mga posas sa mga kamay ni Preston sa sandaling makalabas ito sa panganib. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila isang pinal na tuldok sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang maliit ngunit napakagandang cottage sa loob ng Blackwood Estate, ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Nagdadala ng isang bagong liwanag na matagal nang hindi naramdaman ni Sienna. Ang amoy ng sariwang nilutong tinapay at kape ay pumuno sa hangin, malayo sa amoy ng alikabok at kalawang na kinalakihan niya sa bahay ni na Preston. Nakaupo si Nanay Rosa sa isang malambot na armchair. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang maliit na stool habang tinatanaw ang malawak na hardin. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli sa saya. Apo, parang panaginip lang ang lahat ng ito. Ang mahinang sabi ni Nanay Rosa nang lumapit si Sienna na may dalang isang tray ng prutas. Sobra-sobra ang ibinigay mo sa akin. Sapat na sa akin ang makita kang maligaya at kapiling muli ang iyong tatay. Lumuhod si Sienna sa paanan ng matanda at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa kandungan nito. Naramdaman niya ang magaspang ngunit mapagmahal na palad ni Nanay Rosa na humahaplos sa kanyang buhok. Ang haplos na naging kaisa-isang sandigan niya noong siya ay isang hampas lupa pa lamang. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryang si Sienna Blackwood, kundi ang batang si Vivian na nahanap ang tunay na pamilya sa gitna ng kawalan. Nanay Rosa, hindi ito panaginip. Bulong ni Sienna, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ito ang bunga ng iyong kabutihan. Ang cottage na ito ay sayo. Simula ngayon, wala ka nang gagawin, kundi ang magpahinga at panoorin ang paglaki
ng mga bulaklak sa labas. Karapatan mo ang maging masaya. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Nanay Rosa. Mga luhang hindi nagaling sa sakit, kundi sa labis na pasasalamat. Samantala, sa isang maliit at madilim na selda sa kulungan ng Makati, nakaupo si Preston sa sahig. Ang kanyang tanging kasama ay ang isang pisong barya na sadyang iniwan ni Sienna sa kanyang bulsa bago siya dinala ng mga pulis. Ang piso na katumbas ng buong halaga ng kanyang pagkatao. Maririnig ang malakas na sigaw ni Beatrice mula sa kabilang bahagi ng ospital. Tinatawag ang pangalan ng isang yaman na hinding-hindi na babalik sa kanya. Pumasok si Don Roberto sa cottage ni Nanay Rosa. May dalang isang itim na envelope. Tumingin siya kay Sienna ng may mga matang puno ng pagmamalaki. "Sienna, pirma na lang ang kulang," ang sabi ng kanyang ama. Ang lahat ng ari-arian ng mga Hayes ay opisyal ng nakapangalan sa Blackwood Foundation. Gagamitin natin ang kanilang mansyon para maging isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat silid na naging saksi sa iyong luha ay magiging saksi na ngayon sa pag-asa ng iba. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sienna. Isang nangiting hindi na naghahangad ng paghihiganti, kundi ng paghilom. "Salamat, Papa," ang sabi niya habang tinatanggap ang pluma. "Salamat, dahil ibinalik mo sa akin ang aking pangalan." Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Sienna ang isang maliit na folder na naiwan ni Marcus sa mesa. Isang folder tungkol sa isang bagong investor na nagpakita ng interes sa Blackwood Foundation. Isang lalaking may pamilyar na pangalan mula sa nakaraan ng kanyang ina. Sino ang lalaking ito na muling lumilitaw sa gitna ng kanilang katahimikan? At ano ang kaugnayan niya sa lihim na pilit itinatago ni Lolo Alexander hanggang na ngayon? Isang katok sa pintuan ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pagbukas ni Sienna, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Koreo ang nag-abot sa kanya ng isang sulat na walang selyo. "Para po kay Sienna Blackwood, galing po sa isang kaibigan mula sa nakaraan." Nang buksan ni Sienna ang sulat, nahulog mula sa loob nito ang isang maliit na piraso ng sapatos na pambata. Isang sapatos na may burda ng kanyang pangalan na akala niya ay nawala sa gitna ng sunog 10 taon na ang nakalilipas. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa mga taong nang iwan sa atin, kundi sa mga alaalang akala natin ay limot na natin, ngunit patuloy na sumusunod sa atin tulad ng isang anino. Hawak ni Sienna ang maliit na sapatos. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang bordang pangalan na halos mabura na ng panahon. Ang sapatos na ito ay bahagi ng kanyang pagkabata noong buo pa ang kanyang pamilya at hindi pa nasisilayan ng mga Blackwood ang pait ng kasakiman. Ang kanyang isipan ay pilit na bumalik sa mga alaalang yon. Sinusubukang hanapin ang kahit na anong senyales o mukha na maaaring maiugnay sa sapatos na ito at sa sulat na ipinadala sa kanya. Ngunit wala. Tila ba may isang blangkong pahina sa libro ng kanyang nakaraan na hindi niya mabasa. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Nandoon pa rin sa sala si Lolo Alexander at Don Roberto, nagpapahinga habang may hawak na kape. "Lolo Papa, may natanggap akong sulat." Ang boses ni Sienna ay mahina, ngunit puno ng di maipaliwanag na takot. Inilahad niya ang maliit na sapatos sa harap ng dalawa. Sabay na nanlaki ang mga mata ng kanyang ama at lolo. Si Lolo Alexander ay tila nabilaukan at dahan-dahang inilapag ang kanyang kape, habang si Don Roberto ay namutla at napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba may isang alaala na pumasok sa isipan niya tulad ng isang kidlat. "Sienna, saan mo nakuha ito?" ang tanong ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ibinigay lang sa akin ng kartero. Galing daw sa isang kaibigan mula sa nakaraan." Si Sienna ay tila nalilito sa reaksyon ng dalawa. "Ano ba ito, Papa? Bakit ganyan kayo makatingin?"
Huminga ng malalim si Lolo Alexander. Ang matanda ay tumingin kay Don Roberto bago dahan-dahang tumango. Panahon na, Roberto. Matagal na tayong nagtatago, ngunit hindi natin maitatago ang lahat habang buhay. Umupo si Don Roberto sa tabi ni Siena at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi maipaliwanag. Siena, may isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa'yo. Mayroon kang kakambal. Ang mga salita ay tila mga bato na bumagsak sa ulo ni Siena. Kakambal? Siya, na mag-isa sa buong buhay niya, meron siyang kakambal? Paano? Bakit hindi ko alam? Ang boses ni Siena ay naging basag na, tila isang salamin na dahan-dahang nagkalamat. Kinuha ni Don Roberto ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang litratong matagal na niyang itinatago. Sa litratong yun, nakita ni Siena ang sarili niya bilang isang sanggol, ngunit hindi siya nag-iisa. May isa pa silang sanggol na magkamukhang magkamukha. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na 2 pangalan, Siena at Serena. Hinawakan ni Siena ang litrato. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Ang lahat ng taon na naramdaman niyang may kulang sa kanya, ang lahat ng taon ng pag-iisa at kalungkutan ay nagkaroon ng paliwanag. Mayroon siyang kapatid na hindi niya kilala. Noong ipinanganak kayo, may nagtangkang kidnapin kayo pareho. Patuloy ni Don Roberto, ang kanyang boses ay mabigat. Nai-save ka namin, pero si Serena, nawala siya. Akala namin ay patay na siya sa sunog na yon. Ang sapatos na ito ay suot niya nang siya ay kunin. Ang katahimikan sa sala ay tila isang malakas na sigaw na nakakabingi. Ang sakit ng nakaraan na pinilit ibaon ni Don Roberto ay muling bumangon, ngunit ngayon, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang anak. Biglang pumasok si Marcos sa sala, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Don Roberto, Miss Siena, may problema. Ano yon, Marcos? Tanong ni Don Roberto. May isang babae sa labas ng mansyon na nais makausap si Miss Siena. Sabi niya, siya daw si Serena. Lahat ng mga mata ay lumingon kay Marcos. Dali-daling lumabas si Siena, sinusundan ng kanyang lolo at ama. Sa harap ng napakalaking gate ng mansyon, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Nakayuko ito, ngunit nang iangat nito ang kanyang ulo, naniga si Siena sa kinatatayuan niya. Ang mukha ng babae ay isang replika ng sarili niyang mukha, maliban sa mga peklat na nakatanim sa gilid ng mata nito, patunay ng isang madilim at mahirap na buhay na dinanas nito sa labas. Serena, bulong ni Siena, ang bawat hakbang niya palapit sa babae ay tila isang milagro. Ngunit hindi gaya ng inaasahan, ang mga mata ng babae ay hindi naglalaman ng tuwa, kundi ng galit at paghihiganti. Oh, ako nga si Serena. Ang boses ng babae ay tila isang malamig na simoy na nanggagaling sa pinakamalalim na impyerno. Pero hindi ako narito para magpakita ng awa. Narito ako para bawiin ang buhay na ninakaw mo mula sa akin, Siena. Buhay na sanay sa akin kung hindi mo ako pinabayaan sa sunog na yon. Ano ang nangyari sa nakaraan at paanong nagkaroon ng galit si Serena kay Siena? Sino ang nagluwas sa kanya at ginamit siya laban sa pamilya Blackwood? Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit hindi mula sa labas ng gate, kundi mula sa loob ng bahay. Napasigaw si Siena nang makitang tumumba si Lolo Alexander sa sahig. At nang tingnan niya ang direksyon ng pamamaril, nakita niya si Marcos na hawak ang isang baril na umuusok. Si Marcos, ang sekretarya na pinagkatiwalaan ni Siena ng lahat ng kanyang lihim, ay isa pala sa mga kaaway. Sa mundo ng mga nagtatago sa likod ng mga maskara, ang pinakamalakas na kalaban ay hindi ang taong nakikita mo, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mong hindi kailanman magpapakita ng kanyang tunay na mukha. Ang tunog ng katawan ni Lolo Alexander na bumagsak sa sahig ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa buong pagkatao ni Siena. Ang dugo na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol ng mansyon
ay tila isang sumpang unti-unting lumalamon sa lahat ng kapayapaan na inaakala niyang nakuha niya na. Napasigaw si Don Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit habang pilit na inaalalayan ang kanyang ama. Si Sienna ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingin siya kay Marcus, ang lalaking nagsilbing kanyang anino, ang lalaking nagpatupad ng bawat plano niya laban sa mga highs, ang lalaking itinuring niyang tapat na kaibigan. Ngayon, nakatayo ito roon, hawak ang isang baril na umuusok pa rin. At isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Sienna. Bakit, Marcus? Ang basag na tinig ni Sienna. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagbagsak mula sa kanyang mga mata. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marcus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Ngunit hindi niya inaalis ang tingin kay Sienna. Ibinigay mo ang lahat, Sienna? Nagpapatawa ka ba? Wala kang ibinigay kundi utos. At nag-utos ka nang walang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Tumingin si Marcus kay Serena na nakatayo pa rin sa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay pader ng kawalang emosyon. Hindi ninyo naiintindihan, patuloy ni Marcus. Ang kanyang boses ay tumalim. Ang pamilya Blackwood ay hindi kailanman naging inosente. Kinuha ninyo ang lahat sa pamilya ko. 10 taon na ang nakalilipas. Ang sunog na muntik pumatay kay Serena. Ang sunog na yon ang pumatay sa mga magulang ko. At ginawa ninyo iyon para lang maprotektahan ang kapangyarihan ninyo. Naguluhan si Sienna. Lumingon siya kay Don Roberto. Ang kanyang ama ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin at ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Totoo ba, Papa? Ang tanong ni Sienna. Ang bawat salita niya ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang sarili. Sienna, hindi namin sinadya. Isang aksidente. Ang boses ni Don Roberto ay halos bulong na lamang. Gusto lang naming protektahan ang kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sienna si Serena na pumasok sa loob ng gate. Dahan-dahan itong lumapit kay Sienna. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Dalawang mukhang magkapareho, ngunit nagtataglay ng magkaibang mga kwento ng sakit. Tiningnan ni Serena ang duguang mukha ni Lolo Alexander at saka bumaling kay Sienna. Ang buhay na nakuha mo ay ang buhay na dapat ay sa akin, Sienna. Pero ang kasalanan ng ating pamilya ay hindi mo kasalanan. At hindi yun ang dahilan kung bakit ako narito. Nagulat si Marcus. Tiningnan niya si Serena nang may pagkalito. Serena, ano ang sinasabi mo? Nandito tayo para kunin ang katarungan. Umiling si Serena. Dahan-dahan niyang itinulak si Marcus at lumapit kay Sienna. Ang katarungan ay hindi matatagpuan sa pagpatay, Marcus. Nakita ko ang ginawa ng Blackwood sa'yo, oo. Nakita ko ang ginawa nila sa akin. Pero ang pag-ibig sa kapangyarihan at ang paggamit ng ibang tao bilang kasangkapan ay hindi rin iba sa ginawa nila sa atin. Tiningnan ni Serena si Sienna. Sienna, ikaw ang nagpalakas ng Blackwood. Ikaw ang nag-ayos ng mga pagkakamali ng ating pamilya. Hindi mo ako binigo bilang kapatid. At ngayon, oras na para ako naman ang mag-ayos ng aking mga pagkakamali. Biglang lumingon si Serena kay Marcus. Tumawag na ako ng mga pulis, Marcus. Oras na para itigil natin ito. Ang mga mata ni Marcus ay nag-aapoy sa galit. Traitor ka, Serena! Traitor kayong lahat! Itinaas ni Marcus ang baril at itinutok kay Serena. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, nakita ni Sienna ang galaw niya. Sa isang mabilis na pag-iisip, tumakbo si Sienna paharap kay Serena. Itinulak ang kanyang kapatid papalayo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Sienna ang mainit at masakit na hapdi na bumaon sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa sahig,
Ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumalabo habang nakita niya ang mga pulis na nagsisidatingan mula sa labas ng mansyon at dahan-dahang pinusasan si Marcos. Habang nawawalan ng malay, ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Serena, ang kanyang kakambal na unang beses niyang nakita at baka yun na rin ang huli. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na hindi na natin makikita ang mga peklat. Ito ay nangangahulugan na ang mga peklat ay hindi na kumokontrol sa ating kinabukasan. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing umulan ng luha at dugo sa Blackwood Estate. Ang mga pader na minsan ay naging saksi sa kasakiman at pagtatraidor ay ngayon ay puno ng mga kulay at tinig ng pag-asa. Ang mansyon na yon ay hindi na isang kuta ng kapangyarihan para sa isang pamilya, kundi naging Siena's Haven, isang bahay ampunan at sentro ng pagbangon para sa mga kababaihan at batang nakaranas ng karahasan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Siena sa isang wheelchair. Ang bala na tumama sa kanyang tagiliran ay muntik na niyang ikamatay at nag-iwan ito ng pinsala sa kanyang gulugod. Ngunit sa kanyang mukha, walang bahid ng pait. Sa halip, isang payapa at matamis na ngangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw. Lumapit si Serena mula sa likuran, may dalang isang mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng galit na dala niya noong unang beses silang magkita. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng kanyang pagiging biktima. Naging simbolo ito ng kanyang katatagan. Si Serena, na ngayon ang tumatayong CEO ng Blackwood Foundation, pinapatakbo ito hindi para magkamal ng yaman, kundi para itama ang mga pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Ang ganda ng umaga, ano? Ang malambing na sabi ni Serena habang iniaabot ang tsaa sa kanyang kakambal. Oo, Serena, mas maganda pa sa inaasahan ko. Ang sagot ni Siena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nasa likuran nila, si Nanay Rosa, na bagamat uugod-ugod na, ay nakangiti pa ring nagdidilig ng mga rosas. Si Don Roberto ay nagpapahinga na rin sa isang tahimik na probinsya, piniling lumayo sa mundo ng negosyo matapos ang pagkawala ni Lolo Alexander, na hindi kinaya ang sugat at tuluyang pumanaw 2 araw pagkatapos ng insidente. Ang matanda ay umalis na may paghingi ng tawad sa kanyang mga labi at naramdaman ni Siena na sa wakas ay nahanap na nito ang kanyang kapayapaan. Nasaan na ang mga taong nanakit sa kanya? Si Preston ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang buong buhay ay binabayaran ng kanyang mga kasalanan sa loob ng isang malamig at madilim na selda. Si Beatrice ay tuluyan ng nalumpo at nakatira sa isang murang pasilidad na pinunduhan mismo ng Blackwood Foundation, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang patunay na ang tunay na lakas ay nasa pagpapakita ng awa sa mga taong walang alam, kundi manakit. At si Marcos, ang lalaking nilamon ng galit at paghihiganti, ay naghihintay ng kanyang hatol sa bilangguan. May isang maliit na batang babae ang lumapit kay Siena. May hawak na isang bulaklak ng sampagita. Iniabot ito ng bata sa kanya. Para po sa inyo, Miss Siena. Salamat po dahil binigyan niyo kami ng bahay. Kinuha ni Siena ang bulaklak at inamoy ito. Ang bango ng sampagita ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi at sakit na naranasan niya, palaging may pag-asa para sa isang dalisay at bagong simula. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo. Dahil natutunan ni Siena na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, sa bangko, o sa kakayahang sirain ang buhay ng iba. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang magpatawad sa sarili at sa mga taong hindi man lang marunong humingi ng tawad. Pinatawad niya ba si Preston? Hindi. May mga kasalanan na hindi kailanman mabubura ng isang simpleng pagpapatawad. Ngunit pinatawad niya ang sarili niya
sa pagiging bulag at doon niya nahanap ang kanyang kalayaan, ang aral na iniiwan ng kwentong ito. Hindi tayo tinutukoy ng mga taong nanakit sa atin. Kahit gaano ka man ilubog sa putik, kahit gaano ka man itapon sa ulan na parang isang basahan, ang iyong halaga ay hindi kailanman mababawasan. Kailangan mo lang imulat ang iyong mga mata at piliing tumayo. Dahil sa huli, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo kundi ang iyong sarili. Sa ilalim ng malilim na puno, naghawak kamay ang kambal na sina Sienna at Serena, dalawang babae na dumaan sa apoy ng kasinungalingan, ngunit lumabas bilang mga diamanteng hindi kailanman masisira.